ginamit pa po. Totoo po yun, ha? Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro Mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time and time and time and time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na heinous, kulong ka na, hindi ka na makaulit. pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. May pumunta sa akin na isang parent from Leyte, if my memory serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan ay dinala sa korte. At anong ginawa ng korte, dahil mayroong Juvenile Justice Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minor de edad. So pinagsasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas. Napapakawalan. Now, meron lang konting katanungan dito kay Senator Robin Padilla, if you will yield to some questions. Isa pong Sir. pagpapasalamat ang suporta po ninyo at tanong. Okay. Meron na ho ba kayong ginawang pag-aaral kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime? Have you conducted studies or are there or meron na buong pang pag-aaral na ginawa Opo. dito? Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan na yung kanila pong mga bansa din ay meron din po silang mga batas na ganyan katulad po sa Australia, sa UK at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK tsaka sa Australia 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na pong mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, ano, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Okay. Opo.
Okay. Yeah, yung binanggit nyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Botswana, 8 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Sa US, depende sa states. It varies from 11 to 14 years old. Australia, tama ka, 10 years old. Germany, 14. Sa atin, ilan? Opo, Mr. sa atin President? po, ang pinapанukala po natin ay 10. Pero Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. President? 15 po eh. 15. 15 So po, pinapanukala nyo medyo 10. 15 pababa, wala po silang obligasyon. So ibig sabihin, inahalin tulad nyo po ito sa current age of criminal liability sa Hong Kong na 10 and in Singapore na 10 and Australia 10. So meron kayong pinagbabasihan. Opo, pinagbabasihan po natin, pero yung atin pong... Medyo mas mataas pa kayo kaysa sa Belize. Buti 10. Sa Belize, 7. Opo. Sa Brunei, 7. India, 7. Kuwait, 7. Opo. Katunayan po, tinitingnan din po natin yung naratibo lagi noong unang batas. Kasi gusto din po natin. Ako sa totoo lang po, Senator Raffy Idol, talagang nakita ko din po talaga naman na may katwiran yung dating batas, yung batas na umiiral ngayon. Hindi lang po siya tumutugma sa panahon. Kaya sa akin pong palagay, sa amin pong pagsasiyasat, yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Isipin nyo po, meron pa po tayong binasa kanina na gang rape na bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. So in other words, Mr. President, yung gusto mo na ibaba from 15 to 10 na age of criminal liability ay yung para sa mga heinous crime lang. Opo. So kung yung sa mga theft, yung nambugbog, nagnakaw, may ginawang kung ano pang kalokohan, basta't hindi heinous, Balik po tayo balik sa original 15. law. So heinous crime lang Opo, talaga. balik po doon sa original law na ginawa po nila. Opo. Matanong ko lang kung ano sa tingin nyo kung itong sa current situation, ang mga bata, mga minor de edad, walang kinatakutan na batas. Kaya sila patuloy na gumagawa ng krimen. Kung tayo'y gagawa ng batas na babaguhin natin yung current na batas, i-amendar natin yung current na batas at pababawaan natin yung age of criminal liability, do you think magkakaroon ito ng epekto sa utak ng mga kabataan pagdating sa pag-commit ng krimen? Sila ba'y matatakot na, wala na pala tayong exemption, pwede na pala tayong makulong, kaya hindi na tayo gagawa ng krimen? Ganun kaya ba ang magiging epekto ito sa pag-iisip natin mga kabataan? Malakas po ang aking paniniwala. Unang-una po ang pag nangyari po yan na maamendahan natin at naapruban po yan at naging batas. Naniniwala po ako na unang makikinabang dyan ay yung magulang. Kasi yung magulang po, yan yung unang konsentidor eh. Katulad nga po ng sinabi ng ating idol, Senator Raffy, ginagamit pa po. Totoo po yun ha. Pati po doon sa Camarines Norte, nung aarestuhin yung bata, ang unang pinakikita po nung magulang ay yung birth certificate. Totoo po yun. Ginagawang tsapa yung birth certificate. So siguro po, mas malinaw ko pong sasabihin sa inyo na kapag ito po ay naging makatotohanan at nangyari yung amenda, ito po ay hindi lang yung bata. Una na, yung magulang, magkakaroon na po siya ng lesson, magkakaroon na po siyang maging mangunsinte. Pangalawa, yung alam niyo po, hindi ko na po ipagkakaila sa inyo. Nung minsan nagkaroon na rin tayo dito ng pagdinig, sinabi ko naman na alam natin ang underworld. At alam nyo rin po yan, General. Ang unang mga inaalagaan talaga ng mga sindikato, bata. Huwag na po natin yan i-deny. Kasi yan po ay makatotohanan. Kahit po sa bilangguan, ang unang-unang inaantay na dumating dyan, yung inosente at ignorante,
yung walang aral, bata, kasi yan ho'y madaling doktrinahan. Isipin nyo, sa kalsada, sa ngayon, kung itong ganong klaseng paniniwala ang ihaharap mo sa mga bata, sige, gawin mo yan, hindi ka makukulong. Yung lakas ng loob ng kabataan natin, dadagdagan mo pa ng tsapa. Tsapa yun eh. Hindi ka makukulong. Kaya ang kailangan lamang po natin, may batas na kakatakutan. Hindi lamang po yung bata, unang-una yung magulang, pangalawa yung sindikato. Kasi dapat po nating tingnan lagi yung malaking sakop po nito. At diyan po sa kalsada, tandaan natin, ang vulnerable dyan, bata. At lalo na po, pagdating po dyan, sa usapin ng manonood ka dyan, ng kung ano-ano na napapanood natin sa social media, bata pa rin. Kaya hindi napakahirap tanggapin na pag nakagawa na ng krimen, ang sasabihin sa'yo, bata yan. Pambihira. Saan naman naging bata yung gumawa ng heinous crime? Totoo po yun, Mr. President, good sponsor. I just would like to share with you my personal experience pagdating sa modus operandi ng mga criminal syndicates using bata. Ito po yun. Isa, nung meron kaming, nahuli na puser ng droga, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kunin to sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir. Padala ng deliver doon sa my birthday. So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa, yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag makapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Opo. Dahan-dahan nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on, around 5 to 10 years from the enactment of that law, with all due respect sa involved sa paggawa nitong batas nito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako, less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon. Kaya, I hope that it's about time that we revisit this law para naman hindi po mga nasama na nabanggit yung mga list of crimes na nangyayari.
Yung recently lang nangyari doon sa Tagum, Davao del Norte, isang estudyante, babae, scholar, pinasok sa bahay ng 2 minor de edad. Mabuti kung ninakawan lang, pinatay pa. Pinatay yung bata. Bago lang doon sa amin sa Davao del Norte. So, I think, I hope na ma-action na natin ito ngayon. Dahil kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin, kahit anong dipinsa natin, sabihin na, maganda yung batas na yan, ginawa yan para sa kapakanan ng mga kabataan. Pero, I think nakikita ko, it's already indefensible na sabihin natin na hindi natin na dapat baguhin ang batas na yan. Pag sinabi natin na hindi yan baguhin dahil mali ang pagtingin natin sa sitwasyon. Ako, I've been a policeman for how many years and hanggang nag-retire ako, yan ang palaging reklamo, hindi lang ng pulis, hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Hulihin nyo, sir, bitayin nyo yan. May mga parents magsabi sa akin, bitayin nyo yan, sir, katigas ng ulong bata niyan dahil nga ayaw magpa-disiplina dahil alam nila na mayroong batas silang sinasandalan. Kaya siguro, it's about time lang, Mr. President, good gentleman. Maraming salamat po sa pakikinig mo sa aking sinishare. Thank you po. Doon sa katanungan ni Sen Bato kay Senator Padilla na kung itong batas ba na ito na gusto maamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time again sapagkat hindi sila pwede makulong. Paulit-ulit sila nakagawa ng krimen. Ngayon, kung dito sa batas na pinopropose ni Senator Robin Padilla, one strike ka lang. Gumawa ka ng krimen na heinous, kulong ka na, hindi ka na makaulit. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Okay, mga kababayan, ayon po kay Senator Robin Padilla, ginagawang tsapa. Ayon pong ginawang dating batas ni mawalang galang na po kay Senator Kiko Pangilinan na para bang ang batas na ginawa niya dati, mga kababayan, ay nagiging tsapa. Kasi pagka minor de edad ka, hindi ka pwedeng kasuhan, hindi ka pwedeng makulong ayon sa ating mga magiging judge, mga kababayan. Kaya ito si Senator Tulfo at si Senator Bato de la Rosa ay sangayon dito po sa sinusulong na batas na amyendahan ang batas na pababain hanggang 10 taon. Pwede nang kasuhan, mga kababayan. Alam niyo, mga kababayan, marami sa ating mga kababayang Pilipino ang pabor dito sa sinusulong na amyenda ng batas ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Ito nga naman kasi, mga kababayan, iba na yung mga kabataan ngayon. Ngayon, kahit na batang-bata pa lang, ngayon mga loko-loko nga. Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo. Pong loko-loko, mga kababayan. Kayo po ba, mga kababayan, kung kayo ay pabor ito sa sinusulong ni Senator Robin Padilla, comment down below, makibahagi po kayo kung ano po inyong salobin, mga kababayan. Okay, mga kababayan, abangan po natin ang susunod nilang talakayan. Kung may mangyayari ba dito sa sinusulong ni Senator Robin Padilla o sa unang pagkakataon, mga kababayan, may tama si Robin Padilla, mga kababayan, di po ba? Si Senator Rapi Tulfo po, nakatadyo naman ang sinasabi niya, mayroong isang batang gumawa ng kasalanan, paulit-ulit na ginagawa, mga kababayan. At
ang ating mga kabataan ayon kay Senator Bato de la Rosa ay ginagamit ng mga sindikato mga kababayan. Real talk po mga kababayan. Totoo po yan. Ginagamit yung mga bata sa mga kalokohan nila. Okay mga kababayan, mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas.